Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Pizza 2 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ngayon mig dispensa nga dugay ta nakasugod karon tungod sa ato ang mga technical issues no sa ato ang newsroom ug sa TOC nga habig. Apan di ta maglangan ato dang ipadangat kay nalangan na ra ba ta ato ipadangat atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, grief and devastation unfold in North Cebu. Sa Super Balita, 2 bilyones pesos ang danyo sa linog. Sa The Freeman, death toll hits 69, strong earthquake in Cebu. Sa Banat News, sobra sa 60 patay sa linog sa Bugo ug mga silingang lugar. Sa Philippine Daily Inquirer, Cebu needs help. Quake death toll exceeds 60. Sa The Philippine Star, Cebu in state of calamity. Death toll climbs to 69. Sa Manila Times, 69 dead in strong Cebu quake. Sa Tempo, deadly Cebu quake. Death toll rises. SAR kon search and rescue operations intensify. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa among pagbalik pa mo padangat ta og mga live reports gikan sa tong kaubanan sa gawas. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise.
and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya kagahapon partner, nakita nato ang spirit of volunteerism sa atong mga kaigsuunan nga desidido gyud nga motabang Yes. alang sa ilahang mga igsuon nga apektado. Indot kayong atmosphere, attorney, kay you don't have to know them to work with them. Kanang side by side yun, shoulder to shoulder. Shoulder to Kanang kutubs shoulder. na maabot, bugat, awyayungan, o gaan, at tagsaan. tinuod. Diretso na ang line ba. So anyway, ato nang susihon karon, attorney, no, kay niya sa atong linya karon si Gian Navarro, o niya nanukad sad siya sa Kapitolyo aron mga itag updates sa kahimtang sa norte and at the same time sa nagpadayon nga relief efforts sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Gian, maayong buntag. May buntag Mamalu, Attorney John, na ato nga unahon sa pagasubay ang mga nadawat ato nga impormasyon from the ground zero. Diin niabot na sa 3 bilyones pesos ang estimated damage human sa makusog nga magnitude 6.9 nga linog dinhilabihang giigo ang Cebu 4th District. Manang figures gihatag gikan ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Empases. Gani ang Cebu Provincial Information Office ni pahimang na sila sa ato ang posible paning musaka samtang nagpadayon pa ang assessment sa mga heavily damaged areas. Sa pagkaron, kung isgutan ang mga death tolls, nagpabilin pa sa 69 ang casualties base sa last count nato from the command center sa Northern Cebu ug 186 ang mga nanga-injure. Samtang ang since giisa man ang Cebu Provincial Hospital sa Bogo City o nya wala na among gyud sa mga damages ang mga tambalanan, inungdan nga ang mga critical nga mga pasyente Mamalu, Attorney John, luwas na gayud nga gibalhin sa uban pa mga tambalanan sa Northern Cebu and even in Metro Cebu, sama na lang sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Cebu Provincial Hospital Danao o UC Med, diin ana sa 102 ka mga patients ang ilahang gidawat aron didto na iatiman. Human triage na gid sila aron ma-decongest ang mga maong tambalanan. Sa pagkaron, pa sa 17 ka mga lugar sa probinsya sa Sugbo ang walay klase in all levels. Sama na lang sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi City, Lapu-Lapu, Talisay City, Danao City, Minglanilla, Consolacion, Carmen,
Barili, Bogo City, Liloan, Medellin, Bantayan, San Remigio, Toledo, Compostela o Boloon. And pwede pa nang mudaghan pa mao nga naka-standby gid mi pirmi sa information gikan sa command center and sa mga mo provide the information gikan sa ground zero dito sa Bogo City through the Cebu Provincial Information Office. Kaya na dito ang team nilang Governor Pamela Baricuatro dito o niya mga mainungdanon nga mga department heads. Bisan pa man sa kasubog yun sa mga panghitabo dito sa norte, apan diri sa Kapitolyo, sukad pa kagahapon sa Udto Mamalo, nagpusot-pusot yun ang tabang gikan sa mga nagpakabana nga mga tao, mga grupo. Apil na ang pipila ka mga personalidad. Just to name a few, ang pipila ka mga varsity players gikan sa UV Green Lancers, nitabang dito sila sa pagkarga sa mga relief goods aron na mahatod ngadto sa norte. Samtang doon ay pipila ka mga estudyante or gatusan in fact nga mga medical students ang ni padayag silang interes nga mo volunteer aron nga mutabang sa himuon nga relief operations. And then doon na pa yung mga grupo sa mga batanon, mga Gen Z, nakahigay na sab sila sa paghatag sa oras, bikan kay way klase man lagi, itabag usab sila sa pag-repack sa mga relief goods nga mahatag ngadto sa ngadto na sa mga kalungsuran. Gani there are atong naabtan sa news team ang mga notable personalities. Gani ang singer nga si Shasha Padilla ni hatag og cash o in-kind donations. And gani na ako'y naman minaabtan kagahapon nga mga riders sa Grab ug Move It kani nga ni Abag usab sa pagkarga sa mga relief goods. And there are other nga mga companies and other nga mga groups kaya hatag usab silang tabang gani sa atong na-interview kagahapon niya Sir J.U. Valios kinsa nga presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga dunay mga pribado nga kumpanya nga kusang loob gyud sila kinasingkasing sila nga niabag ngadto sa mga naapektuhan sa kusog galinog from the mga kahimanan nga gamiton alang sa paghawan sa mga dapit nga hilabihang giigo sa kusugalinog, sa mga damage hangtod na sa paghatag sa mga relief goods nga matulol ngadto sa mga hinabag. Sa pagkaron abli paghihapon no ang Heritage Park dito sa Kapitolyo aron manawat sa tabang ngadto sa mga nakalingkawas sa kusog Bagyo gikan kini sa mga ready to eat nga mga pagkaon. Gini, pinaka-importante gyud ni tubig o toiletries, mga gamit sa panimay o uban pa. O aron nga mahatag ngadto na sa mga apektado nga mga residente. Kung isgutan ang paggatunol sa ayuda, nag-anam-anam na sila o gatunol gani ang another batch sa mga relief goods gitransport na paingon dito sa norte aron nga mahatod na ma-distribute nga to sa mga apektado nga mga residente. Inoon mipasalig ginoon si Attorney Resty Arnaiz ang legal counsel gikan sa Governor's Office nga usa sa mga nagdumala sa Emergency Operations Center nga fair ang distribution sa mga hinabang nga mahatag ug siguro gid nila nga mahatag usab ang mga relief goods sa uban pa nga mga affected LGUs aside sa Bogo City. Labi na nga natay mga nadawat nga mga tabang nga unta lang moabot gyud among tabang sa Tabogon, sa Medellin, sa Sugod ug sa uban pa nga mga dapit specifically sa 4th District ka ilabihang apektado sa kusog galinog. Mamalu, Attorney John. Giyan, ang kining Heritage Park nga kining pagdawat sa mga drop-off area sa mga relief goods no, mga donations gikan sa ato ang mga kaigsuunan, kining mga ingon-ani nila nga set up hangtod kanus and is this 24 hours? Yes, 24 hours usab ang operation dito sa Heritage Park alang sa pagpanawata sa mga hinabang gani naka-standby ang pipila ka mga kawani sa Cebu Provincial Government aron pag-entertain sa mga concerns gani dunay team nga giandam aron nga mudawat og mo account sa mga hinabag. Speaking of mo account labi na sa mga gihatag nga mga cash donations gipaagi gyud nila og resibo
just to prove nga dawat gid na nila ang maong donation. It's either cash good o di ba ka gipagi cheque, gi-account gid na para at least masunod sa mga lagda sa gobyerno ug sa Commission on Audit. Kanang giyan doon na sa tay nakit-an kagahapon nga mga dagkong bus naka-standby sa area. How often ang biyahe? And ang akong nasabta ng uban adto para sa mga nursing students ug mga volunteers nga kanang wa baroy ikapliti pero ganahan mo tabang sa 4th district, lahos na dayon sila dito. So kanang unsa ang mga oras doon na ba sila fixed nga schedule and kanang tag-unsa sang orasa mugikan ang muhatod og relief goods? Mamalo ang kugisgutan ang pag-transport labi na sa mga buot nga manguli dito sa Bogo. Kagapan natong naabtan nga nagpalista man sila o kinsa man gid ang mga manguli sa Bogo and other areas para ma-arrange na sila, masakay gid sila on a certain schedule. As to unsa nga schedule ato pa kanang hibaw no gikan sa mga in charge dito sa Heritage Park aron nga dili na matud pa aron malikayan matud pa ang posibleng decongestion sa I mean malikayan ang bugat nga trapiko ilabi na sa mga mupaingon sa norte o di maapektuhan ang paghatod sa mga relief goods og mga labing may nungdanon nga tabang. Ako lang ning i-mention mamalo no, aside sa mga relief goods, naka-ready usab ang mga medical supplies nga mahatag ngadto sa aron mahatag ato sa mga pasyente ilabi na nga dunay mga tambalan na lang gid dito sila sa gawas, especially sa Pugo Provincial Hospital gumikan sa makaluluoy gyud nga kahimtang labi na nga matag karon og gaon nya gani kagahapon na batian gyud nila ang kusog-kusog aftershocks o maski pili noon sa mga tao nga mo gawas lang gyud sa gawas gid sila magpabilin aron malikay gid. Okay, Merg, naputol si Gian, no? Naputol si Gian, sige partner. Lang, okay lang. Yes, okay. Padayon Gian. Okay, sa ako na nga gi-mention mamalo no kaning aside I would like to mention nga doon ay mga medical supplies nga ilan na nga ipadala ngadto sa Bogo Provincial District Hospital and sa uban pa mga tambalan nandito sa northern part of Cebu Province just to make sure nga maatiman gyud ilabi na katong mga nanga-injure katong mga pasyente nga sa pakaron duniban pa nga napaalim lang una sa gawas kay delikado kayo kumusod pa sa tambalanan kay sa kunagigon kaganyan no nga nahiagom sa mga pagguba ang Bogo ang palibot sa Bogo Provincial Hospital and ganito na other nga mga residents nga mas mapili na lang gid sila nga ato na lang sila magpuyo na sa gawas gumikan kay na makasinati man sa mga kusog-kusog nga mga aftershocks aron malayo gid sila sa grabeng risgo. Gian, aside aning immediate relief or ayuda, usa sa mga problema sa mga biktima sa linog dito sa norte kay kining nagpadayon nga aftershocks. I believe murag 800 to 900 to as of last night. 2,000 na gyud. Okay, since the quake more than 24 hours ago. Akong pangutana Gian, nanabatay information unsa ni siya nga ang fault nga naputol si Gian. Okay. Okay, naana. Sir Gian? Okay, murag naputol pa ta, dunay problema sa ato ang connection with Sir Gian, but ato siyang balikan later on. Okay, murag nindot sa to ang imuhang information kabahin sa yes, okay, here. Okay, kamagyan sa imo pangutana Attorney John, medyo naputol to. Gian, unsa ang cause sa 6.9 magnitude nga earthquake nga miigo sa Cebu? Unya kining unsa sa information nato Gian kinsa tong mga national politicians or personalities aside atong mga artista do na bay mga politiko or government officials nga naabot na sa Northern Cebu or moabot pa? Attorney John, kagabi nadawat natong information nga niadto si Vice Presidente Sara Duterte sa northern part of Cebu nagpakisayod sa kahimtang ilabi na sa mga apektado sa kusog nga linog and prior pa sa pag-abot sa Vice Presidente, ang Office of the Vice President nihatod na sa binono
o ilahang mga hinabang ngadto sa mga apektado sa kusog nga linog. O karong buntaga ato ang giatangan ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mobisita siya dito sa Bogo City to see the situation, makigalayan siya sa mga local officials for him to know kung unsa man ang mamahimong abag, especially sa national government aron dali nang makabangon human sa kusog nga linog. Aside sa niadto ang mga top cabinet secretaries nga personal nga nangadto gyud dito sa Bogo City to see the situation and to para mahibaw-an kung unsa man ang mga mamahimong abag, not only sa relief goods, apil na ang pag-repair ilabi na sa mga government properties o uban pa aron dili gyud mabalda ang operasyon sa LGU ug sa uban pa nga mga basic services. Ilabi na nga nagkinahanglan na gayud ang mga residente sa 4th District sa tabang yud, not only sa gobyerno kundi sa katawhan usab. Okay, salamat kayo sa imong update, Gian. Balikan ka na mo karong taud-taud or amo sang atangan ang imong updates unyang hapon sa ato mga balita. Salamat, Gian Navarro. Matatong latest gikan nga ri sa Emergency Operations Center sa Cebu Provincial Capital, Gian Navarro, CCTN News. Daghang salamat, Gian Navarro, sa imong live update padayon ng ato ang mga paningkamot no nga mapakita sad sa ato ang mga viewers sa atong katawhan ang mga nagpadayon usab nga relief operations gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Kung ganahan mo, naara gyud daghan sa Facebook inyong pangitaon para nako I suggest pili alang sad nga kasaligan ang inyuhang paabtan sa inyuhang tabang. Kay aron sab dili mausik ang inyuhang paningkamot. Unya, kay naghisgot naman tagtabang attorney, do na pasid ko ilaing tabang nga ipangtulon doon. So malakaw sad ko, muuna lang sa ko, biyaan lang sa tika. Ayog kaguol kay this is for a good cause. Wala problema, partner. Gahapon do na magud tagi pang turnover no, mga 2,000 ka mga kuan kana tubig, 2,000 ka mga 4,000 ka mga dilata. So karon doon na sad tay pangtabangan nga lain pud nga mga grupo nga magpadasad today and basin sad umaabot nga mga adlaw mo adto sad gyud tang sa area. So kutob sa makaya kayanon. Daghang salamat sa partner sa imong initiative ani no nga responsive kay kada day 1 dayon naa dayon. Sige, thank you niya sa pagbalik. Si attorney lang sang usa. Thank you kayo. Please stand by. Ano si Maymay? Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and
and I will be saved. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Atong ipadayon atong pagisgot-isgot kabahin gihapon sa atong relief operations ug sa kining mga updates about sa linog nga mitay-og sa Northern Cebu sa miaging gabii. Kagahapon mga higala, nalipay tano kay daghan kaayo ang mga katawhan nga misanong in the public and private sector nga misanong sa challenge nga mo tabang sa ato ang mga kaigsuonan didto sa norte, didto sa mga apektado nga lungsod o syudad didto sa Northern Cebu. Unya dayon kining later on ato ang mahinabi pagbalik si Sir Gian kay ato pang gitawag gi-contact pagbalik kay aron doon na pa tayo mga igong pangutana ha. Okay, naana day si Sir Gian sa atong linya. Sir Gian, dili sa kanamo buhian kay daghan pa mig pangutana Sir Gian. Okay, Attorney John, nakasanbay pagyapot ko diri sa Capitol wherein napaabot ta nini nga mga orasa unsa ba kay mga dugang pang mga updates as to death tolls sa human sa Kusog Galinog, napaabot kid bisa dugang pang mga reports gikan sa ilang gipurma nga command center diri sa Capitol Social Hall that consists of mga sakop sa PDRRMO and sa Ground Zero dito sa Bogo City diin na dito ang team ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kudiin mismo si Governor Baricuatro no ang usa sa mga musugat o mahimamat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. diin atong gipaabot no ang iyahang pagbisita dito. And kung unsa man ang mamahimo niya nga assessment o kung unsa man ang mamahimong tabang gikan mismo sa national government. Gani kagahapon niadto ang mga cabinet secretaries nagpakisayod sila unsay bay mga sitwasyon dito gikan sa mga nangaguba nga mga government properties, kahimtang sa mga apektado nga mga residente o kahimtang usaba sa mga pasyente despite of sa ingani nga mga pagitabo no, pero bisan pa man na Attorney John no, medyo makatawa to think nga wala man matud gani nakaingon man gani ang mga netizens Attorney John nga nini mga panahon na wala gyud kinahanglan matud pa ang presidente kay kaya gyud nga makahatag og gatabang ang isig ka Subuanon apan nagigid mismo ang presidente unya aron masubay kung unsa man ang mamahimong tabang nga mahatag to the LGU and kung unsa man and dihan sab nato may bawaan kung unsa man ang mamahimong rehabilitation efforts aron makabangon gid sila human sa kusog-kusog nga linog. Kana ang rehabilitation efforts Sir Gian mao na ang ato ang ipangutana unya sa presidente kung duna bay kining concrete nga plano ang national government kung unsaon ni pag-rehabilitate because sa atong nakita Sir Gian especially sa Bugo o sa mga silingang mga lungsod daghan yung mga struktura, mga edipisyo ang mga nangatayog. In fact, nakita na to tong Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima dito sa Daan Bantayan nga for many years unta giyan wala nagbarog na gid siya but tungod sa linog natayog level to the ground ug uban pa mga structures Sir Gian. So unsa sad kaha ang tabang nga mahatag sa national government about ani nya. Gusto lang ako hisgutan Sir Gian katong akong pangutana nimo ganina kay lagi ang relief efforts are ongoing pero usa sa mga problema gyud karon kay kining nagsigi nga aftershocks. Kay lagi 2,000 ka aftershocks na ay uban
big aftershocks, mga mukabat og 4 point something, 5 point something nya. Ang uban ra ba Sir Gian wala pa naka-recover sa trauma nga ilahang nasinati ni adtong evening of September 30. So nanabatay information Sir Gian asa ni nga fault nagikan katong magnitude 6.9 nga linog? Okay, base sa ato ang nahibaw-an gikan sa especially sa FIVOC sa national level dunay fault, dunay nakit-an nga active fault dito sa amihanang Sugbo, the northern from the northern tip part of Cebu province. Diin matod sa FIVOC sa national office natugaw gid na siya after 400 years. Mo nang usa sa mga hinungdan nganong ing-ana gyud kakusog ang mao nga linog nganong ing-ana gyud ang iyahang epekto. Ilabi nang gikabalak-an usab sa mga residente gani do deban pangan ni moyo magpuyo na lang gyud una sila sa gawas kay di na lang sila mo risko adto sa sud sa ilahang panimay gumikan kay kusog-kusog man ang aftershocks. And base sa ato ang gi-check ka Attorney John, the strongest aftershock nga natala diri sa Cebu is mga magnitude 5.0. Mga kaadlawon gyud na siya, that is base sa ato nakuha nga datos gikan sa FIVOC. Kusog-kusog gyud na siya. And then payo pa niya na doon na pay mga kusog-kusog sa mga aftershocks mga alas 3 sa hapon, that is magnitude 3.4 something unya sa pagkagabi narana sa magnitude 4. Kusog-kusog gyud siya. Hinungdan nga ingana na lang ang gikapalakan usab sa mga nanimuyo, especially kanang naa dito sa ground zero. Gani subok kaayo pa malandungon na Attorney Jano base sa ato mga nakuha nato nga mga hulagway nakuha nato nga information from the ground zero nga dunay mga pipila ka mga residente nga mag-antos na lang gid sila, hatalo sila matulog sa gawas. Di na sila musud kay makuyawan sila sa mga aftershocks, bahalag mabugnawan man sila or the worst bahalag mabasa man sila, kumaptan magituguan. Basta gusto gid nila nga masalbar ang ilahang nga kinabuhi Attorney John. Tinuod Sir Gian, and that is completely relatable kay ako Sir Gian taga Norte man jud ko. Nya for the longest time kanang Norte wa gyud na naigo og inana kada ka kusog nga linog. Mao ganito nga nagwonder jud ko unsa maning unsa may hinungdan aning linog, unsa ni nga fault line, because as far as I know walay inana ka active nga fault line diha dapit sa amo ang lugar diha sa may Bugo tunga-tunga sa Leyte ug sa Bugo. And then kagahapon lagi gipasabot sa FIVOC nga dormant din nga fault line for the last 400 years. So atong mga lolo o ilang mga lolo sa atong mga lolo sa ilang mga lolo wala na naka-experience aning maong pagtayog. So kita ang natlan yun Sir Gian. So ato sang nakita Sir Gian nga ang uban dito na nangatog sa daruhan kay lagi nga hadlok nga trauma, do na pay kahadlok nga mobalik ngadto sa ilahang mga tagsa-tagsa ka panimalay tungod aning ongoing nga mga pagtayog, mga tremors or mga aftershocks. Hinaot pa unta giyan nga in the next days mo tame na ni mo mellow down ning mga aftershocks. Nya dayon Sir Gian akong pangutana sa Sir Gian kining unsa man sad ang ato ang mga challenges, unsa may mga challenges ni sa pamunuan ni Governor Pam Barriquatro kabahin aning pag-respond sa Kapitolyo ngadto sa kining ongoing nato nga crisis nga giatubang no kining problema sa kining relief and rehabilitation unya sa mga earthquake victims Sir Gian. Unsa may iyahang mga problema nga giatubang karon sa iyahang admin? Okay, from the first few hours so man sa kusog galinog kay ni responde bagid silang Governor Barriquatro no dunay pipila ka mga dalan nga lisod na gyud pagian gani dunay mga major thoroughfare, dunay mga major roads nga wa kita kalingkawa sa linog kay naigi mga pagpangguba. Gani dunay nga mga properties nga ang gani ang City Hall dito sa Dakbayan sa Bugo nagusbat na gyud. Ilang gi-inspeksyonan usab nila nga Barriquatro ang Bugo Provincial Hospital, doon na mga damages, and on all of the other government properties, specifically sa 4th District, isubay gid nila ang iyang kanang structural niyang kahimtang
So but for the meantime, ang una nila nga gihimo mao ang relief efforts alang nga sa mga residente, and anyway in the coming days papangutan na pagid dato si Governor Pam sa higayon nga makabalik diri sa Kapitolyo kung unsa may mga himuon gyud nga unsay mga trabahoon nga himuon alang sa rehabilitation sa mga government properties. Pero ang importante gyud Attorney Jan, sa mao nga katalamat at least dali gid sila nga nakaresponde along with the department heads o na mao na to nga dali sila nakahatag og mga important nga mga information, not only the casualties, not only the damages, kundi kung unsa man ang ilaha nga mga pagpaningkamot. Samtang kita mismo diri nga gibutang diri sa Capitol, nag-atang usab ta sa napadayon nga relief operation nga matunol ngadto dito. And speaking of, napasalamat tinuon si Governor Baricuatro sa tanang mga nitabang bisan pa man og sakit kaayo alang sa tanang mga Sugbuanon ang mao nga panghitabo. Napasalamat gid siya gumikan sa bayanihan nga gipakita gikan sa mga estudyante, mga private companies, mga nagpakabana nga grupo. Apil na no ang uban pa nga mga local government units nga nihatag og katabang. Just to name a few, ang provincial government of Bohol diin gibutyag di pari sumentado nga doon siligyan nga 5 million pesos ka financial assistance. Ang ilang medical teams na dito. I have to check kung asa nga lugar sa somewhere in the Negros Oriental nga mohatag og tabang ngadto sa not only sa Cebu province kun apil na usab ang mga LGUs ngadto sa 4th district. And sa Cebu City Government, though kaloy Ginoo dili pa kayo tantong apektado ang kahimtang sukad nga nilusad sila nga Mayor Nestor Archival og relief operations, nakahatod na hino na sila og mga hinabam in terms of cash donations. Mula pas na sa 700,000 pesos ang ilahang nga nakolekta in one day og ilahang nga mahatag nga to sa mga affected nga LGUs. Gani ni paimangnoy noon si Mayor Archival nga alang sa uban pa nga mga mo-donate, especially sa Okay, murag naputol si Sir Gian, pero murag timing rasad nga naputol kay murag diri sa atong programa. Wala naman sa tay igong oras din sa atong programa, pero mao to ang situationer ni Sir Gian, no, nga dunay 69 ka mga or dunay mga 70 plus ka mga fatalities na nga natala dito sa Northern Cebu tungod sa linog nya dayon ato nakita ang pagtinabangay sa mga nagpakabanang mga Sugbuanon og apil na mga LGUs dili lang dinhi sa Sugbo but lukop nasod, lukop kalibutan, and not only the Cebuanos but also katong mga kind-hearted individuals nga ni-extend sa ilahang hinabang just to help the earthquake victims. So magpabilin ta nga mag-monitor sa mga updates, latest developments dito sa norte, sa Northern Cebu throughout the rest of the day and throughout the rest of the week hangtod mahuman kining atong coverage. Nya kay wala naman tay igong oras din sa programa, niya ang giandam ni Tatay Dodong pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa galang ko. Ang sagbot kami turukdungan sa imong tanong, makadaot sa pagtubod nini o makasumpo nga ikaw makaangkon upayong ani. Busa kinanglan nga kini anamon gayud sa pagkuha samtang dili pa hingpit ka makahimo kadaot. Musag kini ang gitudlo kanato ni Jesus. Kinanglan nga sa ato gayong matkunan ang lisos sa iyang pulong nga gitisok sa atong kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo makahatag og kinabuhi, busa ang yawa maningkamot gayud sa pagguba nining pinagi sa sala. Sama sa liso sa mustasa, muusab ang pulong sa Ginoo, magsugod kini isip gamayng liso. O kining gamayng liso mo'y magkahimo sa usa ka tawo nga muusab ang iyang kinabuhi nga himong bago tungod ni Jesus. O pinagi sa Espiritu Santo
nga nagpuyo na sa kasing-kasing niyadtong midawan sa pulong. Kay ang maong gahom sa Espiritu Santo nga aniya kanato mao ra gyapon ang gahom nga nagbanhaw kang Hesus sa kamatayon. May panultihon nga nag-ingon, sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Sa adlaw sa paghukom, ang tanan muanhis sa unsay nga iyang gitugas. Kay sa Mateo 13:43 daingon, unya ang katawan sa Dios magdanag sama sa adlaw dito sa ginharian samahan. Mao kini ang pulong nga maghatag kanatong giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ginoong Hesus, himuwa nga ang imong pulong musab sa among mga kinabuhi. Aron mahimo kaming takos alang kani. Ayaw itugot lang itong amahan na kami mapukan o madagma dito sa mga pulong ng mga yawanon. Ilikay kami sa mga tentasyon kanunay o ihangad namo kanimo ang among kinabuhi. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y hingpit nga nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Sa dili pa ta man namilit ato usang pasalamatan kini mosunod ang Philippine Airlines, si Cebu Archbishop Albert Uy, silang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Pasalamat sad mi sa among news manager nga si Cap Dennis Tabar, ingon man atong mga kaubanan sa atong technical team, sila si Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Babel ug Miss Joanne, nya atong mga video editors silang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa studio si Sir Ferdy. Ya wala naman tay igong oras, daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo karong buntaga. Sa ngalan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabtan ninyo ugma dinhi sa tong programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.